At ngayon, nandito na tayo sa part ng Bible translations. Last Lord's Day, tinalakay natin yung history ng Bible translations. Yung pinakaunang Bible translation, Septuagint, tama? Hanggang ngayon sa mga modern na mga Bible translations natin. So, simulan natin ito sa pagbabalik tanaw kung bakit muna kailangan ng translation. So bakit nga ba sobrang daming mga translation? Alalahanin natin na yung original na mga writings ng scripture ay nasa 3 lengguwahe. It was written in 3 languages. Yun ay ang Hebrew at yung Aramaic at Greek. So Old Testament, Hebrew, Aramaic, New Testament ay Greek, no? At ang kinikilala natin na inspired ng Panginoon or inspired, ibig sabihin, ihininga ng Panginoon, kinasiya ng Panginoon, ay yung mga original na mga isinulat. Therefore, yung inspired, yun ay yung mga nasa lengguwahe na hindi natin language. Nasa Hebrew, nasa Aramaic, nasa Greek. Yun yung kinasihan mismo ng Panginoon. Kaya lang, nasa panahon na tayo na iba na yung lengguwahe natin, hindi tayo nagsasalita ng Hebrew, hindi tayo nagsasalita ng Aramaic, hindi tayo nagsasalita ng Greek, therefore, kailangan natin yun sa ating mga lengguwahe. No? Therefore, kailangan natin ng translation na maiintindihan natin. So ito yung definition ng philosophy ng translation, ng Bible translation. Bakit kailangan ng philosophy? Hindi natin matatakasan ito mga kapatid. Kahit sabihin nyo walang translation philosophy, meron. Okay? Kasi ang tanong, paano mo itatranslate yung isang lengguwahe? Kaninong standard yung susundin mo? Pag tinranslate mo yung isang lengguwahe? No? So ang goal ng mga Bible translators ay magkaroon ng naiintindihan na kopya ng Biblia na tapat sa original para sa mga modern na mga mambabasa. At yung philosophy ay yung mga prinsipyo kung paano sila mag-translate. Ano yung mga gabay na sinusundan nila kung paano sila mag-translate, no? Ilan lang ito? 3 sa pinaka-standard, paano natin sabihin na excellent yung isang translation. Una, accurate dapat. Una, dapat sakto doon sa original. Dapat hindi iba. Pangalawa, clarity. Dapat malinaw sa mga mambabasa. Pangatlo, audience appropriate. Yan ay pag-uusapan natin sa dulo ng lecture na merong mga translation na para sa isang grupo ng mga tao. Sa isang grupo ng mga tao. Now, madali ba mag-translate? Pwedeng isipin natin, madali. Pero, let's see. Okay, I'll give you a short test. Translate nyo ito sa Pilipino. Make yourself at home. Sige, sinong gustong try? Make yourself at home. Tagalogin mo. Sige, Arvin. Okay. Sige, okay. Nag-iisip ko pa. Hindi nyo kailangan yung perfect. Naghahanap ka agad kayo ng perfect. Ano lang, sabihin nyo lang, ano yung unang naiisip nyo pag sabi mong make yourself at home? Sige, sino? Si Mama. Ipluring mo bahay mo na to. Okay, thank you, Ma. Okay, so, parang medyo literal, no? Ipluring mo bahay. Ano pa, meron pa kayong ibang naisip? Bahala ka na dyan. Okay. Medyo mas meaning-based. No? Okay. Ha? Kaya wag kang mahihiya. Okay, meaning-based. Sino pa dyan? Ano nagsabi? Maging panatag ka. Meaning rin, no? Next. You nailed it. Ano, sorry? Hindi ko naintindihan. Nakuha mo. Okay. Meaning-based. Sino pa? You nailed it.
Sorry, ano yan, Gwen? Wala namang ganun eh. Pag tinagalog mo, literally, pinako mo, iba na yung meaning, di ba? Pero literal, tinranslate mo literally, pero iba na. Okay, kabaliktaran. Translate nyo tong Tagalog na to sa English. Kumukulo ang dugo niya. His blood is boiling. Medyo literal. Another. Sino pa? Ha? Sorry? He's getting angry. Thought-based. Okay. Yeah, i-Englishin. Last. Pang-ilang presidente na si BBM? Sige, sino ang magta-try? Exactly. Isa to sa mga Filipino sentences na walang direct translation sa English. Kailangan iikot-ikot ka pa. On what chronological number is blah, 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 blah. Di ba walang direct? Di ba? Ganun kahirap ang translation, mga kapatid. So isipin nyo, itatranslate ay, ano itatranslate? Yung Hebrew at Greek. Tayo pa lang English-Tagalog. May mga mahirap na, di ba? Paano pa yung original Hebrew, original Greek, original Aramaic, papunta sa modern language? Ngayon, ilan ang translation philosophy? Meron tayong dalawa. Dalawa yung translation philosophy natin. Una, word for word. Pangalawa, thought for thought. Ginawa yun ng iba sa inyo. Okay? Ituring mo na tong bahay mo. Medyo mas may word. Make yourself at home. Ginamit pa rin yung salitang bahay. Huwag kang mahihiya. Wala yung salitang bahay, pero nandun yung thought. Thought for thought. Una, yung tinatawag natin na formal equivalence or word for word na mga translation. By the way, bago tayo dumiretso dito, tandaan natin na ang lahat ng mga Bible translators na hindi explicitly from Christian cults, we should attribute to them good motives. Na mabuti yung motibo nila kung bakit sila nagtatranslate. Dahil gusto nila ito i-translate sa naiintindihan na paraan sa panahon natin. So hindi tayo iwasan natin mag-attribute ng ill motive sa mga translators, mga committees ng mga Bible translation. So una, formal equivalence. Ito, yung mga mas literal. Parang word for word, mas literal yung kanilang translation. Pine-preserve niya yung mga metaphor, mga key theological terms, no? Mas pinapahalagahan nito yung doktrina ng inspiration of scriptures. Plenary inspiration of scriptures na bawat salita ng Diyos ay mahalaga, no? Sinabi ito ni Wayne Grudem kasama ng ibang mga theologians. Panig sila sa word for word, sabi niya, essentially, literal translations seek to translate faithfully the contextually understood meanings of every word in the original text. Therefore, it seems to me that belief in the plenary inspiration of the Bible, ano yung plenary inspiration? Na bawat isang salita, kinasihan ng Diyos. Tandaan natin, ang kinasihan ng Diyos, hindi yung sumulat ng Bible, kung hindi yung isinulat. Therefore, bawat salita ay inspired ng Diyos. Yun yung plenary inspiration. The idea that all the words of Scripture are the words of God strongly favors essentially literal translation of the Bible. So sila, nasa panig sila, kailangan word for word. Kailangan mas literal. At isa ito sa mga biblical cases nila, of course, Galatians 3:16. Alam niyo ba na kumuha ng doctrine si Apostle Paul sa grammar. Isang salita. Yung salitang offspring. Sabi niya dito sa Galatians 3:16, now the promises were made to Abraham and his offspring. It does not say, and to offsprings, plural, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Ininterpret niya yung covenant kay Abraham na bibigyan siya ng isang anak
At sinabi niya, hindi naman maraming anak, hindi plural, kung hindi singular yung anak ni Abraham. At sabi niya, sino daw yung singular anak ni Abraham? Christ. So maging yung mga apostles, nakaasa sa word. Sa words ng Old Testament. No, ini-interpret nila yung Old Testament. Hindi dapat baliwalain yung mga bawat isang salita. Lalo na merong mga importanteng salita na very important sa usapin ng katotohanan ng Diyos. Pag tinignan nyo sa Genesis 12, Genesis 13, Genesis 17, 22, yes, lahat yon singular. Walang sinabi yung Diyos, and to your offsprings. Sinabi, to your offspring. No? So, sa kanila, kalagrudem, na iniisip nila, kailangan word for word, isa ito sa magandang basis. Na ang mga apostles nga, ay umaasa doon sa literal na salita, paano pa tayo. Ito yung ilan sa mga importanteng salita na nawala sa mga thought for thought na translation. For example, Romans 3:25, sabi doon, whom God, si Christ, put forward as ito yung theological term, propitiation by His blood. Ano yung propitiation? Pangbayad sala para pahupain yung galit at ma-reconcile yung tao sa Diyos. Ibig sabihin, yung term na propitiation, mahalaga siya. Kaya lang, sa thought for thought, tinranslate siya ng meaning-based. Sabi sa NIV, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Alam niyo, yung sacrifice of atonement, it can mean so many things. Mas specific yung propitiation. Therefore, yung doktrina ng kamatayan ng Panginoong Jesus as propitiation na wala na dun sa meaning-based. No? Sa Genesis naman, 15:6, sinabi, and he believed the Lord and he counted, sino to? Si Abraham, di ba? Counted it to him as righteousness. Tapos sa contemporary English version, sinabi, Abraham believed the Lord and the Lord was pleased with him, natuwa. Medyo mas magaan. Kaya lang, importante kasi itong Genesis 15:6 kasi dito kinuha ni Paul yung doktrina ng justification. Na ikaw ay tuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito tungkol lang sa nasayahan yung Diyos. Katulad kay Enoch kanina. Hindi ganon yon. Ito ay tungkol sa tinuring siyang matuwid. Hindi nasiyahan lang yung Diyos. May pinagkaiba po yun. So, importante yung mga meaning words ng Scripture na mga very pregnant na importante sa Scripture. Pero, tandaan din natin, mga kapatid, na ang mga translation ay hindi dalawa lang. Na word for word, tapos thought for thought. Sila ay nasa spectrum. Walang Bible, wala kayong makikitang English Bible, Tagalog Bible, na thought of word for word, literal. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo sila maintindihan. Hindi niyo maintindihan yon. Kapag hindi nila binago yung word formation, hindi niyo maintindihan yon. Yung pinaka-literal na alam ko, yung Young's Literal Translation, may binabago niya pa rin yung word form. Kasi iba yung grammar natin sa Tagalog, iba yung grammar sa English, iba yung grammar sa Hebrew, iba yung grammar sa Greek. Yung formation ng mga salita. Kaya, tandaan natin, lahat ng translation nasa spectrum. Wala yan na dalawa lang. No? So, ito yung ilan doon. Pinaka-literal ay yung New American Standard Bible, New American Standard Bible, updated, medyo mas functional yung The Message, saka yung The Living Bible. No? So, dahil dito, tandaan natin na maging yung mga sinasabing word for word na mga translation, hindi sila perfectly literal. Yung mga word for word, ESV, NASB, yung mga nandyan, hindi yan perfectly literal. Katulad nung tinanong ni Maki last Sunday, merong mga idiomatic expressions na kapag tinranslate sa panahon natin ngayon, hindi natin magigets. Kaya tinatranslate nila yon ng meaning-based. Now, I'll give you examples. Buksan niyo yung mga Bibles niyo. So, Genesis 15:18, sinabi dito, kung literal kinuha ko yung literal.
Mga kapatid, walang translation na ganyan. Okay? Kinuha ko lang yung literal. Wala kayong makikitang translation na sinabi, in that day, Yahweh cut Abraham a covenant. Okay? Kahit yung pinaka-word for word. Now, check Genesis 15:18. Sige, makikibasa ako. Genesis 15:18. Andiyan ka na? Sige, Joel. Genesis 15. On that day, the Lord made a covenant with Abraham. Okay na bro. Thank you. Anong version yan? ESV. So ESV sinabi, on that day, the Lord made a covenant with Abraham. Pero sa original niya na Hebrew, ang literal ay Yahweh, the Lord, pareho lang yon, cut a covenant with Abraham. So isipin nyo, kung i-translate nila to ng ganyan, anong iisipin natin kung wala tayong idea sa mga covenants? Pinutol niya yung covenant niya kay Abraham. Kung wala tayong idea ha, pinutol niya yung covenant. Pero ang ibig sabihin talaga noon, nung cut a covenant ay make a covenant. Kasi meron pinutol na mga hayop. Pag may pinutol na hayop, doon magsisimula yung covenant. Kasi kailangan may dumanak na dugo. Di ba? So, pag tinranslate na yan, kahit sa literal, ESV, ang sinabi, made a covenant. Word for word yun. Pero, binago niya pa rin yung salita. Bakit? Kasi hindi natin maintindihan eh. Next, Exodus 34:6, ito yung binanggit ko last time. Yahweh, Yahweh, God compassionate and gracious. Sipin nyo, kung literal, ganyan yung mababasa nyo. Kung sobrang literal. Yahweh, Yahweh, God compassionate and gracious, long of nostrils, long of nose, and abundant in steadfast love and faithfulness. Mahaba ang ilong. Sige, can you read in Exodus 34 verse 6? Sige, dito si Pas. Exodus 34 verse 6. Yes. So, ang literal ay long of nose. Pero dun sa anong translation niya, Pas? ESV din. Ang translation ay slow to anger. Again, kapag wala tayong context, binasa natin yan at nabasa natin, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, mahaba ang ilong. Ano yung connotation natin sa mahaba yung ilong? Sinungaling. Dahil saan? Pinokyo. Wala pang Pinokyo sa panahon nila. Sa panahon nila, pag sinabing mahaba yung ilong, mabagal magalit. Bakit? Kasi habang tumatanda yung tao, parang humahaba yung ilong, bumabagsak yung ilong, iniisip ang katandaan, mas mabagal magalit. Ganon yung connotation sa panahon ng ancient Near East. Pero sa atin, iba na. Kung tinranslate yung literal, mahaba ilong, sinungaling. So, isipin nyo, word for word yun. Pero tinranslate nila ng thought. Last, Judges 3:24. Kung liliteralin, surely he is covering his feet in the cool chamber. Tinatakpan niya yung kanyang mga paa. Sige, Judges. Anyone? Yvonne? Diyan ka? Okay. Surely he is relieving himself. Anong translation mo? ESV. Meron ba sa inyo na ibang translation? NIV? Meron sa inyo? Wala. Anyway, pero alam natin yung salitang relieve. Ano yung relieve? Pumunta sa banyo. Nag-CR. Kumbaga. Pero yung literal nun ay covering his feet. So, idiomatic expression yan sa kanila. Kasi mahaba yung damit nila eh. Pag nag-CR sila, bababa lalo yung kanilang mga damit. Okay. So, literal yon, isipin nyo, word for word, pero kailangan nilang i-translate sa naiintindihan.
Hindi nila tinatranslate sa word for word exactly. Bakit? Kasi hindi natin siya maintindihan. No? Pangalawa, na uri ng philosophy, yung dynamic equivalence. Ito naman, yung mga Bibles, translations, na ang main goal ay makommunicate sa mambabasa, modern na mambabasa, yung ibig sabihin, at yun yung pinaka-main goal nila. Kahit na gamitin nila different sentence, different words, basta maintindihan. Ang strength ng dynamic translations ay madali siya mas maintindihan kahit nung mga hindi pinaka-literate. No? Readability, clarity, mas okay siya. Ano yung argument para sa mga thought for thought? Sinabi sa 1 Corinthians 49, kung hindi mo maiintindihan, hindi ka ma-edify. Walang makaka-edify na hindi mo naiintindihan. Kailangan maintindihan mo muna bago ka ma-instruct, mapalakas. Walang nakaka-edify na hindi naiintindihan. Sabi yun ni Apostle Paul, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, hindi maintindihan, how will anyone know what is said? For you will be speaking to the air. May nagsasalita, may nakikinig. Kung hindi naiintindihan ng nakikinig yung sinasabi, walang communication. Walang understanding. No? So isa yung argument para sa thought for thought na mga translation. Now, I'll give you examples kung saan makikita natin na hindi word for word, pero mas madaling maintindihan yung mga verses. Example. Psalm 23 verse 1. NASB, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ano ibig sabihin ng want? Ngayon ano ibig sabihin ng want ngayon? Gusto mo lang. Kailangan mo ba yon? Hindi. Baliktad. Ang ibig sabihin ng Psalm 23:1 ay hindi ako magkukulang. Yung want ay need. Kailangan yun, hindi yun yung, kapag may mga hymns tayo na want, pangangailangan yun. Ngayon, magkaiba sa atin ang need saka want. Opposite. Dati, ang need at want ay iisa. Hindi yung desire. Kaya, mas malinaw yung Good News Translation, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Yung want, ang original sa sulat ni David, sa Psalm 23:1, ang ibig niya sabihin, wala akong pagkukulang. Lahat ng kailangan ko, meron ako dahil ang Panginoon ang aking pastol. So isipin niyo, mas madali, syempre, kung magbabasa ka palagi ng Bible at you will go to church, maintindihan mo sooner or later, yung Psalm 23:1. Pero kung first time reader ka, wala akong gusto? Ang Panginoon ang shepherd ko, wala akong gusto? Wala na yung mga gusto ko? Yun ba yung meaning nun? Hindi yun yung meaning. Ang ibig sabihin nun, ang lahat ng kailangan ko ay nasa akin. Matthew 16, verse 17, ESV. For flesh and blood hath not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Now, sa NLT, mas malinaw. Sinabi niya, my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. So, ang literal, flesh and blood. Na sinasabi ni Christ, hindi dugot laman ang nagpahayag sa iyo nito. Pero ang ibig sabihin ni Christ, hindi to galing sa tao. Hindi to galing sa tao. Ang Ama, ang Diyos ang nagturo, hindi tao ang nagturo. Pero literally, kung ano yung sinabi talaga ni Christ, dugot laman. Pero, it's the same meaning. Again, kung may pilosopo, ano yun, dugot laman? Hindi to pinahayag hindi naman nagpapahayag at dugot laman eh. So, yun ay expression din. Hindi yun dapat iliteral. Next, Galatians 5:16. Sa Legacy Standard Bible, sinabi doon, walk by the Spirit. Ano ibig sabihin nun? Maririnig mo yung ibig sabihin nun kapag may nagpipreach lang ng Galatians 5:16.
Pero sa NIV, sinabi, let the Holy Spirit guide your lives. Mas madaling maintindihan. Hayaan mo ang banal na Espiritu na gabayan yung buhay mo. No? Kasi kung lilitaralin mo yung walk by the Spirit, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Paano yun? Paano yung lumakad sa Espiritu? Okay, so ito yung kagandahan naman ng mga literal, rather thought for thought or dynamic na mga translations. No? However, again, ang downside ng dynamic, yung mga important words, mawawala. Mawawala yung mga important words. Now, punta tayo sa Tagalog. Yung mga Tagalog, alam nyo ba, walang Bible na wala sa spectrum ng philosophy, ng translation. Lahat sila nandyan. Ito yung mga Tagalog Bible na nasa formal, at ito yung mga Bible na nasa dynamic, mga Tagalog. Ang Biblia, 1905, 1978, 2001, formal yan. Sipin nyo, ang tagal na, no? 1905. May Tagalog Bible na. Filipino Standard Version, New Testament. Word for word yan, 2009. Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos para sa Pilipinas, ito equivalent ng King James Version. 1993 naman. No? Malayang Biblia, 2019. Yan yung mga word for word. Now, sa dynamic, ito yung mga mas madaling maintindihan. Una, yung Magandang Balita Biblia, 1980 nga lang. So, madaling maintindihan yan noong 1980. Ano pa? Revised Tagalog Popular Version, 2005. Mas madali yan. Ang Salita ng Diyos, equivalent naman yan ng NIV. Yung Ang Salita ng Diyos, 2010. Now, tandaan natin, yung incarnation ni Christ, pag pinag-aaralan natin ang translation philosophy. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ay Diyos na mataas, hindi natin maaabot, pero ang ginawa niya, siya ay bumaba sa kalalagayan natin, siya ay naging tao para sa atin. So siya ay parehong mataas na hindi maaabot at bumaba na maaabot. Yan yung incarnation ng Panginoong Jesus. Alam niyo, ginawa rin niya ng Diyos sa Bible translation. Sobrang taas niya, na hindi natin siya kaya maintindihan kung di siya magsasalita. Pero bumaba siya para isulat ito sa lengguwahe ng tao. Tapos hindi lang yun. Sa providence niya, tinranslate pa sa mga languages na meron tayo. Hindi natin maintindihan ng Diyos kung wala yung Bible. Hindi niya maintindihan yung Diyos kung wala ang Bible. Yan ay pagpapakababa or incarnational act of God. Kaya lang, hindi katulad ni Christ, hindi perfect yung union ng mga translation. Walang perfect na word for word at walang perfect na thought for thought. Hindi siya katulad ni Christ. No? Kaya ang tanong natin, paano tayo magkakaroon ng translation na perfectly aligned doon sa mga salita sa original, at the same time, perfectly na maiintindihan ng mga mambabasa? How can we have both? Ang answer ay, we can't. Walang ganon. Kung babalikan natin yung practice natin sa translation kanina, walang perfect translation. Yung you nailed it. Make yourself at home. Di ba? There is no perfect translation. Kaya lang, ito yung sagot natin. Pero bawat translation philosophy can serve different purposes. Iba't ibang translation philosophy, word for word, thought for thought, sa iba't ibang spectrum, meron siyang kanya-kanyang purposes. No? May translation na pwedeng gamitin para sa new believer. May translation na pwedeng gamitin na mas maintindihan ng bata. May translation na dapat gamitin, hindi ko sinabi pwede, ng mga pastor. Kapag nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag nag-evangelize. Gagamitin mo ba yung Septuagint pag nag-evangelize ka?
Gagamitin mo ba yung Latin Vulgate? Hindi. May translation din na ginagamit na preferred ang mga scholars, New Testament scholars, or mga researchers ng scripture. At meron ding magandang translation para sa mga mas hindi literate. Marunong magbasa pero hindi malalim makaintindi sa binabasa. There's a translation for them. No? So yan ay sagot natin dito sa usapin na ito. Now, I'll give you a test. Ano yung tingin nyo na best translation para sa iba't ibang mga activities or mga tao na ito? Dalawa lang sagot, either word for word or thought for thought. Okay? Pag nag-evangelize, ano ang best? Word for word or thought for thought? Sige, pass. Thought for thought. Okay. Yes. No? Ang hirap gamitin yung Young's literal translation kapag nag-evangelize ka. Doctrinal studies. Word for word. Bakit? Kasi kailangan mong saliksikin yung salita na talagang nasa inspired original. No? Understanding difficult passages. Oops! Sa ESV mo, hindi mo maintindihan. Anong translation ang titignan mo? Thought for thought. Kasi nahirapan ka intindihin eh. 'Di ba? Kasi gusto mo makuha yung meaning. Eh, hindi mo maintindihan sa literal. Sa word for word. Titignan mo yun sa thought for thought. Next, first-time Bible readers. Unang-unang beses lang silang nakahawak ng Biblia. Ano yung tingin nyo? Perhaps, thought for thought. Pag expository preaching. Word for word. Isipin mo, magpipreach ka ng justification by faith. Hindi mo mapipreach yun. Para sa bata. Thought for thought. No? Merong International Children's Version. Para sa mga bata. Sa New Testament scholars, word for word. Meron silang preferred yung Revised Standard Version, yung gano'n. Kasi yun yung isa sa mga pinaka gusto nila ng mga New Testament, ng mga Bible scholars. Biblical word studies. Word for word. Kasi gusto mo nga yung nasa original na salita eh. Fast-paced reading. Gusto mong basahin yung Acts ng isang upuan lang. Meron akong time. Meron akong maghapon. Ano yung tingin nyo na mas madali? Thought for thought. No? Kagabi, nagbabasa kami ng preface ng confession. Nasa Old English. Ang hirap eh. Next, defending doctrine. Word for word. Kailangan mo yung talagang nandoon na salita. Tracing repeated words in a passage. Yung mga inuulit-ulit na salita. Word for word. Kasi aalisin yun sa thought for thought eh. Diba? Reading through narrative books. Thought for thought. No, narrative, mga kwento. Mas madali siyang mabasa. So, ilan lang yan. Ibig sabihin, bawat translation ay may purpose. Bawat translation ay may sineserve na audience na para sa inyo. Kagabi, sinabi ni Pastor, may Cebuano Bible daw. Kala Mama Vicky. Pero sabi ni Mama Vicky, ang lalim daw, di niya maintindihan. Kahit Cebuano na yan, ha? Kahit yung language natin ngayon, kailangan i-update lalo sa mas modern na naiintindihan natin na language. No? So, few applications. 4 lang na application. Una, palagi natin gagawin dapat to, magpasalamat tayo sa Diyos para sa mga faithful na Bible translations. Mga kapatid, yung may Bible ka ngayon, pagpapala yan. At hindi lang Bible, translated pa sa language mo. Isipin mo nung mga panahon ng Latin Vulgate, given sa panahon sa panahon Old Testament, New Testament, hindi lahat sila may Bible. At hindi lahat sila merong translation ng Bible na yon. Sa panahon ng early church hanggang medieval period, Latin. Hindi mo maintindihan. Sa panahon ni Martin Luther, yung mga tao hindi pa alam yung Ten Commandments. Hindi nila kayang i-recite yung Ten Commandments.
Kasi hindi sila familiar. Kasi hindi sa language nila. Magpasalamat tayo na meron tayong English at Tagalog na mga Bibles. Ito ay isang survey ng United Bible Society noong 2023, 3 years ago. Punta tayo dun sa right side. How many languages have scripture? Buong Bible, 736. New Testament, 1,658. Portions, ibig sabihin, kapira-piraso siguro, John, Psalms, 1,264. Ilang languages pa ang walang scripture? 3,736. At isa ka sa merong translation. Hindi ba dapat tayo magpasalamat sa Diyos na binigyan tayo sa lengguwahe natin? Hindi lang sa lengguwahe natin, ang dami pang Tagalog. Kung gusto mo English, mas marami pang English. Pinagpala tayo ng Panginoon, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga Bible. Masisipag. Ano ang sisipag? Ng mga committees, Philippine Bible Society. Pasalamatan natin yung Panginoon. Kasi, ang hirap i-translate ito mga kapatid. Yung Filipino Standard Version, bakit New Testament lang? Kasi mahirap eh. Mas mahaba yung Old Testament, mas mahirap i-translate. Yung Old Testament, mas mahirap ang Hebrew kaysa sa Greek. Pero meron tayo sa salita natin. Meron tayo sa panahon natin. Pangalawa na application, have your own Bible translation, but do not condemn others who use other faithful translations. Meron kang preferred na Bible translation, pero huwag mo i-condemn yung iba yung translation na gamit. Okay? Ang Panginoong Hesus mismo, gumamit ng dalawa. Yung Tanakh, Hebrew, at Septuagint. Hindi kinondemn ni Jesus yung Septuagint. Hindi kinondemn ni Jesus yung Tanakh. Hindi niya sinabi, dapat isa lang, bawal yung dalawa. Hindi. Yung mga apostles at ang Panginoong Hesus gumagamit. Pinag-aralan natin yan last time. Diba? Kaya pag meron tayong differences sa mga faithful translations, isipin natin, nagtatranslate yan na magkaiba yung philosophy nila. Hindi ibig sabihin nun na may doctrinal compromise yung isa. No? Hindi natin akusahan yung thought for thought na dine-deny nyo ang justification. Deacon Marlon, nag-NIV ka. Bakit ganon? Hindi ganon. Bakit tinanggal mo yung propitiation? Kasi meaning-based siya eh. Yun yung purpose niya eh. Hindi niya naman tinatago yun eh. Ang sinasabi niya, gusto ko itong i-translate sa naiintindihan at merong ibang Bible na word for word. If you want word for word, go for it. Kung merong meaning-based, hindi yan para sa'yo. Pwede para yan sa iba. Okay? Pangatlo, you can consult different Bible translations in studying the Word of God. Kapag pinagkaaralan na natin yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, pwede may consult. Ang hirap nito Tignan ko nga sa thought for thought. Wala sa thought for thought. Importante itong word na to. Dito nagsisimula yung pag-aaral. Nag-aaral tayo kapag kino-compare natin yung mga iba't ibang Bible translations. No? And lastly, I would say, mga kapatid, magkaroon ka ng isang Bible, and I would say physical Bible. Maririndi kayo sa akin, sa kakasabi ko na to. Simula nung pagbalik ko galing sa Vatican. Magkaroon ka ng sarili mong physical Bible. Yung translation na babalik-balikan mo, pwede mo pag-aralan yung iba, pero dito ka babalik. At yung Bible na yon ay sa'yo. Hindi yun house Bible. Hindi yun church Bible. Bible mo mismo. At yun yung Bible na yun, nababasahin mo buong buhay mo. Na pagtanda mo, sasabihin mo, ito yung nabasa ko na ilang beses. Paulit-ulit. Nalukot na to. Naluma na to, pero yung mensahe nito hindi naluluma. Dito ko nilagak yung buhay ko. Sa mensahe ng Bibliyang to. And I don't care kung anong translation yon. Kung gusto mo ay King James, go for it. Kung gusto mo ay, sabi ni Pastor, una niyang Bible, the Message, go for it. Wag lang sa preaching pass. Okay. NIV, go for it.
Pero personal mo yon, na Bible mo yon, na translation mo. Sinabi ni Charles Spurgeon, a Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Sige po, dito tayo nagtatapos. Any questions sa philosophy ng Bible translation? Si Makat. Ayan. Hello. Good morning po sa lahat. Yung question ko lang is, I kept on hearing kasi yung faithful translations. So, as a reader, paano ko ma-identify kung yung Bible na binabasa ko is a faithful translations? Meron din ba tayong mga listahan ng mga translations to avoid Yeah. and not to? Ayun lang po. Thank you. Doon muna sa avoid. Ano yung mga translation na i-avoid? Kinlarify natin na so long as hindi sila explicitly cultic Christian cults, kunyari Jehovah's Witnesses, may sarili silang Bible eh. Ano yung Bible ng Jehovah's Witness? New World Translation. Kung saan pinalitan nila lahat ng salita na Yahweh sa Jehovah. No? So, kung mayroon tayo i-avoid na translation, yun lang alam ko eh. Kasi yung iba, okay na. Na ibang mga, normally na mga translations. Now, paano natin malalaman yung isang translation? We can read the preface. Lahat, kasi yung mga Bibles natin, ang daming nasa simula niyan, hindi natin binabasa eh. Ay, sorry. Etong mga Bibles po natin, karamihan sa mga Bibles, meron nang nakalagay sa simula kung anong klase sila na Bible. Formal ba sila? Dynamic ba sila? Hindi nila tinatago yung philosophy nila. Yeah, meron ding nakalagay mga nakalagay sa mga Bibles na ito yung mga pinagkaiba namin sa ibang Bibles. So, kung magbabasa tayo lalo, magre-research tayo, we can see na kunyari yung translation natin ay Magandang Balita Biblia. Merong mga explanation yon. Kami ay dynamic na translation. Therefore, yung mambabasa, expect niya na. Kumbaga, transparent sila, hindi nila tinatago yung kanilang paraan ng pagta-translate. Etong mga to na, kita ko lang yan kasi sinearch ko eh. Ibig sabihin, hindi yan tago. Lantaran siya na dun sa mga Bible committees, translator committees. So, pag sinabi natin, ano yung faithful translation? Nagtatranslate ng sakto doon sa original, pero naiintindihan din ng readers. Kaya hindi ko sinasabi yung word na perfect. Ang faithful translation na hindi perfect. Pero may iba't ibang purpose siya. Kunyari, sabi ni Lori, bilhan ko sila ng Children's Bible. Pag binilang ko siya, International Children's Bible, pag nagbabasa na siya, mababasa niya yon, hindi ko sabihin na unfaithful yung Bible na yan. Kasi hindi, it's service purpose. Kasi para siya sa kanya. No? Hindi siya perfect, pero yung purpose niya ay nagawa para doon sa kanyang audience. Kaya meron tayong pangatlong excellence kanina ay yung appropriateness. Kung para kanino siya sinulat. Ayun. Follow up. Sige po, other questions sa translations? Sa next week, ang pag-aaralan natin ay mas mahirap. Yung pag-aaralan na natin ay hindi yung paano mag-translate, kung hindi ano yung itatranslate. Sobrang daming copies at manuscripts at merong dalawa na tradition na pinag-uusapan, kaya may magkakaiba sa Bibles natin kahit anumang translation yan. Kunyari, ang NIV at ESV ay sa Bible na yon may isang walang verse. Okay? Doon natin pag-aaralan yan sa next Lord's Day. Pero anyway, any question? Si PJ. Doon lang sa SDP 1993. Ano ba yan? Yung King James version na yan, old and new?
Or New Testament lang? Hindi ko Kasi ang alam kong salin pa lang ng King James ngayon ay New Testament. Wala pa akong, I'm not sure dun sa Old Testament ha. Hindi ko alam yung specifics. Pero hindi siya translation from King James. Okay. Siya ay translation na parang King James. Parang King James. Katulad nung ang salita ng Diyos, hindi siya tinranslate from NIV. Kumbaga, kumbaga sa Tagalog, KJV to, sa Tagalog, NIV to. Pero hindi sila translation ng translation. Kasi yung diglot, confusing kasi siya eh. Yung diglot na NASB kasi yun, tapos ang sinasabi, ang Tagalog niya King James. Pero hindi siya King James directly, kundi galing siya sa translation ng New American Standard Bible. So naisip ko lang kasi wala pa kasing sali na Old Testament sa pagkakaalam ko. Kaya natanong ko lang baka meron na. Hindi ko sure kung may Old Testament to. Pero basta ang sure ko, hindi siya translated from King James. O hindi tulad siya ng King James. Sige, other questions mo? Joel. Magandang umaga po. Pastor, thank you. Question po, ano po yung marerekomenda yung pang new believer na English or Tagalog translation? Yan po. Hindi ako masyado familiar sa Tagalog, sorry. Pero depende yon sa new believer. Kung very literate naman siya, edi okay lang word for word. Pero kung talagang bago siya, okay din naman yung mga NIV. Depende sa tao eh. Kasi kahit new believer, iba-iba sila, di ba? Ng ano. So kung kaya niya naman, I would go for NIV, ESV, NASB. May mga preferred nga yun, legacy eh. Kaya lang, hindi ko pa siya natatry yung Legacy Standard Bible. Yun. Sige, si Deacon Marlon. Not sure kung magkakaroon tayo ng study, pero anong opinion nyo dun sa mga King James only na translation? Ano yung pinanggagalingan nila? Bakit nila kiniklaim na King James is the only Bible that authorized by God? Yeah. Meron Masasagot pa, yan kahit di next mas- Lord's Day. Actually, ito yung pinagmulan ng debate. Kasi ano itatranslate? Next Lord's Day, pag-uusapan natin, ano yung Greek translation na pinanggalingan. Yung King James, galing siya sa Textus Receptus. Mga Greek copies yon. Isang tradition yon, Byzantine tradition. Pero yung mga ngayon, mas marami nang na-discover after ng 1611, therefore, mas marami nang i-compare. Therefore, ang pinag-aaralan ngayon, ano yung nasa original? Yun yung laban. Ano yung nasa original? Yung nasa Byzantine ba? Or, yung iba pang mga na-discover, accept ba natin yon? So, fully ma-address natin yan next Lord's Day, yung pinanggalingan na. Pero simula pa lang, tinitignan na natin na ang inspired ay yung original, wala pong inspired translation. Walang translation na kinasihan yun ng Diyos. Ang kinasihan ng Diyos ay yung original. Yung sinulat ni Paul, ni Moses, ni David. Kaya kahit sa panahon nila Jesus, wala na yung original. Ang meron sila ay copies. Kaya kahit si Jesus, gumagamit siya ng translation. Pero kaya niyang sabihin ng Word of God yon. Kasi yung meaning nandun. Yung copies nandun. So, yun ang iingatan natin. Kaya tayo rin, ang ginagamit natin sa church, ESV, pero hindi natin sinasabi ng ESV ay better than other versions. Kasi hindi naman inspired yung ESV eh. Ang inspired ay yung autograph. Hindi yung copies. So, pero, kumbaga, may mga nasusundutan na natin siya sa ating understanding, pero ma-address siya next Lord's Day. Ay, napas. Sige po, other questions? Wala na. Sige po, 11:58, let's pray. Diyos namin, papuri po sa iyo sa pag-aaral namin sa mga Bible translations. At hiling namin, O Diyos, na mas lalo kaming maging reader ng Bible. Mas lalo namin itong yakapin, ipamuhay, intindihin, pag-aralan, at umikot yung buhay namin sa iyong banal na salita. Hiling ko po, O Diyos,
na magkaroon ang bawat isa ng appropriate Bibles para sa isa't isa, at ito ang maging basihan ng aming buhay at pananampalataya. Papuri po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.